Martial Pick, Kabanata 5829. Labanan ng Dugo. Pagkatapos, nang magsara ang Universe Furnace, bumalik sina Ouyang Lai at Xiang Shan pagkatapos sumulong sa 9th grade at pumalit sa Mysterious Nether Army at Blood Flame Army. Ayon sa pagkakabanggit, walang nagsabi ng anuman. Nakapasok na sila sa Universe Furnace mula sa Mysterious Nether Territory at sa Blood Flame Territory, kaya masasabi lamang na maswerte ang dalawang hukbo doon. Marami sa mga 8th grade master ng Chiwo Army ang pumasok sa Universe Furnace noon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalusot sa 9th grade. Sa oras na nakalaya sina Xiao Xiao at Wu Qing, ang iba't ibang hukbo ay buong pananabik na naghihintay, umaasa na ang dalawang 9th grade na ito ang mamamahala sa kanilang hukbo at magpapalakas sa kapangyarihan ng kanilang hukbo. Gayunpaman, dalawang 9th grade lamang ang nakatakas, habang mayroong 8 hukbo na walang pinuno. Sa huli, napagdesisyonan ng head office na si Xiao Xiao ang mamumuno sa Yunxiao Army habang si Wu Qing ang mamumuno sa Zihong Army. Hindi dahil sa walang nakaisip na pagsamahin ang 12 dakilang hukbo sa 6, ngunit paano nila ito magagawa, paano magiging sapat ang 6 na 9th grade. Gayunpaman, ngayon na ang human race ay may malaking bilang ng mga hukbo sa bawat panig, kung ang dalawang hukbo ay magsasama-sama, ang kanilang mga bilang ay tataas. Sa oras na iyon, bagamat maaari nilang dagdagan ang lakas ng kanilang mga hukbo, mahirap ding makipag-ugnayan sa isa't isa. Higit pa rito, sa hinaharap, ang human race ay magbubunga ng higit pang 9th grade. Kapag dumating ang oras na iyon, kailangan ba nilang hatiin ang kanilang mga hukbo? Sa ganitong mga pagsasaalang-alang, iginiit ng punong tanggapan na panatilihin ang status quo ng 12 hukbo. Gayunpaman, sa ganitong paraan, kalahati ng hukbo ay hindi magkakaroon ng 9th grade na namamahala, at ang punong tanggapan ay walang pagpipilian kundi ang pakilyusan ang Divine Spirit upang tumulong sa labanan at mapanatili ang balanse. May kanya-kanyang kahirapan din ang head office, ano ang sinisigaw mo? Nang marinig ang mga reklamo ni Zhou Li, hindi napigil ang mapasigaw ni Wang Chen. Alam ko, nag-aapoy ang init ng ulo ni Zhou Li, ngunit hindi ito dahil hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Karaniwan, hindi siya nagsasalita tungkol sa mga bagay na iyon, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong hindi favorable at malaki ang posibilidad na mahulog siya dito. Kapag ang isang tao ay malapit ng mamatay, paano siya mag-aalaga sa anumang bagay? Kung may kakayahan ka, maaari kang sumulong sa 9th grade. Pagdating ng panahon, ikaw na ang mamamahala sa Chiwo Army. Saway ni Wang Chen. Galit na galit si Zhou Li. Isulong mo ang aking puwet, 8th grade lang ang aking limitasyon. At ang mga bastos na iyon mula sa Logistics Department, bakit hindi sila pumayag kung gusto kong gamitin ang aking mga merito sa pakikipaglaban para makipagpalitan ng mga materyales at baguhin ang aking battleship? Ang aking mga merito sa labanan ay natamo ng husto, bakit hindi ko mabago ang aking battleship? Kung binago ko ang aking battleship kanina, paano ako napunta sa ganoong sitwasyon? Kahit na maging multo ako, hindi ko pakakawalan ang mga bastos na iyon. Si Wang Chen ay nanatiling tahimik at nakatuon sa pagpatay sa kaaway. Ang kanilang battleship ay isang karaniwang battleship na pino ng artifact refiners ng Logistics Department. 79% ng mga koponan ang gumamit ng ganitong uri ng battleship, bawat battleship ay kumonsumo ng maraming mapagkukunan upang pinuhin. Sa mga unang taon, hindi pinagbawalan ng human race ang kanilang mga sundalo na gamitin ang kanilang mga merito sa labanan upang makipagpalitan ng mga materyales upang baguhin ang kanilang mga battleship. Ang mga merito sa labanan ay nakuha sa kanilang sariling buhay, kaya hindi pinipigilan ng mga nakatataas ang kanilang mga sundalo na gamitin ang mga ito. Dahil dito, nagustuhan ng maraming tao na gawin ito. Kung gusto nilang gumawa ng mabuti, kailangan muna nilang gamitin ang kanilang mga tool, at kung ang kanilang battleships ay binago upang maging mas malakas, hindi lamang nila mapangalagaan ang kanilang mga buhay sa larangan ng digmaan, ngunit mas makakapatay pa sila ng mga kaaway. Mabisa. Noong pinangunahan ni Yang Kai ang Dawn Squad sa Black Ink Battlefield, gumastos sila ng napakalaking halaga ng battle merits para baguhin ang Dawn Light battleship. Masasabing karamihan sa mga merito sa labanan na nakuha ni Yang Kai ay namuhunan sa Dawn Light, na lubos na nagpahusay sa kapangyarihan nito at nagpapahintulot sa Dawn Squad na makaligtas sa madugong mga labanan tulad ng isda sa tubig. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, hindi pinahintulutan ng mga nakatataas na mangyari ito. Hindi dahil sa hindi alam ng mga nakatataas ang mga benepisyo ng pagbabago ng isang battleship, ngunit sa ngayon, ang mga mapagkukunan ng human race ay kulang, at bawat isa sa kanila ay kailangang maingat na kalkulahin,
kaya paano magkakaroon ng anumang karagdagang materyales para sa mga sundalo upang baguhin ang isang battleship? Ilan lang sa mga elite squad na nakapasa sa aplikasyon at nakakuha ng pag-aprubo ang maaaring gumamit ng kanilang mga merito sa labanan upang makipagpalitan ng mga materyales upang baguhin ang kanilang mga battleship. Gayunpaman, ang halaga ng mga merito sa labanan na kailangan nilang gamitin ay mas malaki kaysa dati. Sa sandaling ito, ang pagmumura ni Jolie sa mga tao mula sa Logistics Department ay medyo hindi makatwiran. Ang Logistics Department ay tinutupad lamang ang mga utos ng mga nakatataas, ngunit ang lahat ay kasalukuyang nasa mahirap na sitwasyon at maaaring mahulog anumang oras, kaya ayos lang sa kanya na ilabas ang kanyang galit. Team Leader, malapit nang bumagsak ang defensive formation. Sigaw ng miyembro ng team. Tumangala si Wang Chen at nakitang ang protection na hadlang na nakapalibot sa battleship ay lumabo at nasa bingit na ng pagbagsak. Huminga ng malalim, sumigaw si Wang Chen. Maghandang lumaban hanggang kamatayan, Xiao, ay activate ang self-destruct array ng battleship sa loob ng 10 paghinga. Oo. Sumagot ang 5th grade Heaven Opening Realm na tinawag. Kahit na siya ay namatay, kailangan niyang pumatay ng higit pang mga kaaway. Si Zhong Huyu, na nag-aayos ng Tiger Roar, ay tumigil din sa kanyang ginagawa. Sa sandaling ito, wala nang saysay ang pag-aaksaya pa ng oras. Itinaas niya ang kanyang kamay, tinawag niya ang kanyang mahabang espada at humakbang sa gilid ni Wang Chen, nakatayong magkabalikat sa kanya habang nakatitig siya sa siksikan ng mga Black Ink Clan cultivator na may determinadong tingin. Isa-isang tinawag ng mga miyembro ng team ang kanilang mga artifact at nagtipon sa paligid ni Wang Chen, ang kanilang mga aura ay umaalingaw habang bumubuo sila ng battle formation. Kahit na sa harap ng libu-libong hukbo, magpapatuloy pa rin sila. Labanan hanggang dulo. Biglang nagkaroon ng kabuluhan sa mga puwersa ng kaaway, at sa sumunod na sandali, bahagyang nagbago ang mga kutis ni Wang Chen at ng iba pa. Sa kanilang pangunawa, isang malaking halaga ng sigla ang biglang napatay, na parang hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan ang namatay. Gayunpaman, dahil napakaraming Black Ink Clan cultivator sa paligid ng battleship, hindi nila makita kung ano ang nangyayari sa labas. Habang iniisip nila kung ano ang nangyayari, bigla silang nakakita ng isang ripple na lumitaw sa kawalan sa harap nila. Saan man dumaan ang ripple na ito, ang kawalan ay nanginginig at nabasag, at ilang mga void cracks ang lumalangoy na parang isda. Ang hindi mabilang na void cracks ay halos bumalot sa lahat ng puwersa ng Black Ink Clan maliban sa lugar kung nasaan ang kanilang battleship. Sa susunod na sandali, ang hukbo ng Black Ink Clan na nagpilit sa kanila sa isang desperado na sitwasyon, gaano man sila kalakas o nasaan sila, lahat sila ay nagbuga ng dugo ng tinta. Ang bawat sundalo ng Black Ink Clan ay pinutol sa ilang piraso ng void crack, at marami sa kanila ang namatay bago pa nila napagtanto kung ano ang nangyari. Ito. Natulala si Wang Chen. Bagamat hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari, ang tanging nalaman nila ay ang isang master mula sa kanilang panig ay pumasok at agad na pinunasan ang Black Ink Clan. Anong uri ng makapangyarihang puwersa ito? Ni hindi niya napansin ang pagbabago-bago ng enerhiya, isang bahagyang ripple lang ang kumakalat at bumubuo ng void crack. Ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan na natipon sa paligid ng battleship ay ganap na nabura, kabilang ang ilang mga nakatagong feudal lords. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw ang isang figure sa bundok ng mga bangkay at dagat ng dugo, nakipagpalitan ng tingin kay Wang Chen ngunit walang sinasabi. Matapos makumpirmang ligtas na sila, tumango na lang siya bago humakbang pasulong at naglaho. Xiao, biglang bumalik sa katinoan si Wang Chen at tumalikod, sumigaw. Tumigil ka. Binigyan lang niya ang miyembro ng team na ito ng utos na i-activate ang self-destruction array sa loob ng 10 paghinga, kaya hindi niya alam kung huli na ba para pigilan siya ngayon. Pagtingin sa paligid, si Wang Chen ay nakahinga ng maluwag. Ang miyembro ng team na tinatawag na Xiao ay tila natakot sa kalokohan sa eksena kanina at tulala siyang nakatayo doon. Team Leader, sinong Division Commander ito? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang nagtanong ang isa sa mga miyembro ng team. Head Division. Nilinga ni Zhong Huyu ang kanyang ulo upang tingnan ang taong ito at bahagyang ngumuso. Walang ganoong kapangyarihan ang Head Division. Sa isang kisap mata, napakaraming master ng Black Ink Clan ang nabura, at maging ang isang feudal lord master ay namatay ng walang tunog. Hindi ito isang bagay na magagawa ng isang 8th grade division commander. Bagamat ang isang 8th grade ay dapat na makapatay ng napakaraming kaaway, imposible para sa kanya na gumamit ng ganoong simpleng paraan. Hindi isang 8th grade. Natigilan sandali ang nagsalita bago nagtanong. Pwede ba? Sir Yang Yan. Nagningning ang mga mata ni Zhao Li.
Kahit na saglit lang nagpakita si Yang Kai, nakilala pa rin siya ni Zhou Li. Sa lahat ng oras na ito, itinuring ni Zhou Li itong si Sir Yang bilang isang layunin na kanyang pinagsusumikapan. Noong siya ay nakalusot sa 6th grade, ang kanyang limitasyon ay ang 8th grade at wala siyang pagkakataong maabot ang 9th grade. Gayunpaman, si Sir Yang na iyon ay nakalusot sa 5th grade noon, at ngayon ay nakalusot din siya sa 9th grade. Ang kakaibang proseso ng paglago na ito ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tao tulad ni Zhou Li. Dahil dito, si Zhou Li ay nagsagawa ng maraming pananaliksik tungkol kay Yang Kai at personal na binisita ang High Heaven Palace upang humanga sa kanyang rebulto. Hindi lang si Zhou Li ang nakakilala kay Yang Kai. Nakilala rin siya ni Wang Chen, na puno ng pananabik ang kanyang puso habang bumubulong sa sarili. Hindi ba ang master ito ay nakulong sa Universe Furnace? Ang usapin ng pagiging nakulong ni Yang Kai sa Universe Furnace ay hindi isang lihim, kahit sinong nagbigay pansin sa mga balita tungkol sa kanya ay alam ang tungkol dito. Kung hindi siya nakulong sa Universe Furnace, paano siya nawala ng daan-daang taon? Kaya hindi maintindihan ni Wang Chen kung bakit lilito dito si Yang Kai. Tumawa si Zhou Li at sinabing, sa master ito, kahit na nakulong siya sa Universe Furnace, ano ang mahalaga? Natural na may paraan siya para makatakas. Tumanggaw si Zhong Wuyu mula sa gilid. Sa magulong mundong ito, lumilitaw ang mga bayani. Ngayong nagbalik na ang master ito, natatakot ako na magdusa ng husto ang Black Ink Clan. Kahit ano paman, lahat ng ito ay salamat sa kanya sa pagkakataong ito, kung hindi ay namatay na kami. Tumanggo ang lahat. Ngumiti si Zhou Li. Wala ka na bang ibang naisip? Isipin mo kung ano. Sinabi ni Zhou Li. Dahil ang master ito ay nagpakita dito, nangangahulugan ito na ang ating Chiwo Army ay mayroon ding 9th grade master. Biglang naintindihan ng lahat. Sa lahat ng panahon, ang Chiwo Army ay umaasa na magkaroon ng kanilang sariling 9th grade master tulad ng iba pang 6 na hukbo, ngunit sa kasamaang palad, napakaraming 9th grade master, kaya paano matutupad ang kanilang hiling? Ngayong lumitaw si Yang Kai sa E5 territory, hindi ba't nangangahulugan ito na magkakaroon din ng 9th grade master ang Chiwo Army na namamahala sa hukbo sa Furuter? Malapit na nga bang matupad ang matagal na nilang hiling? Tuwang-tuwa ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananabik, mabilis na naglabas ng utos si Wang Chen at ang battleship ay bumangon patungo sa direksyon ng pangunahing puwersa ng garrison. Kasabay nito, ang figure ni Yang Kai ay kumikislap habang mabilis siyang lumalapit sa malawak na larangan ng digmaan. Pagkatapos umalis mula sa Head Office Division, si Yang Kai ay nagmamadaling pumunta dito at nakarating sa E5 domain sa wala pang kalahating buwan. Matapos ang pagsulong sa 9th grade, naging mas flexible ang space principle ni Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay ng malayong distansya sa loob ng wala pang isang buwan. Ang pagharap sa pangkat ni Wang Chen na napapalibutan habang papunta rito ay hindi hihigit sa isang casual na pagliligtas. Para sa kanya, hindi ito isang malaking bagay, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang lumitaw, ang koponan ni Wang Chen ay magkakamali. Habang papalapit ang matinding labanan, pinaandar ni Yang Kai ang kanyang Thunder Shadow's Lethal Divine Ability at itinago ang kanyang figure at aura. Pagkatapos ng 600 taon ng katahimikan, hindi lamang naisip ng human race na nakulong siya sa Universe Furnace, ngunit naisip din ng Black Ink Clan. Hindi akalain ni Mo na Ye na bigla siyang susulpot dito. Dahil iyon ang kaso, gagamitin niya ang pagpatay upang ipagdiwang ang kanyang Martial Pick, Kabanata 5830. Jade. Sa malawak na kawalan, hindi mabilang na mga hukbo ng Black Ink Clan ang nasangkot sa isang matinding labanan. Sunod-sunod na lumipad ang mga battleship, pinalabas ang kanilang secret techniques. Sa pagputok ng kapangyarihan ng Evil Purging Divine Spear at ang mga ulap ng itim na tinte na pumawi sa kalangitan, sa magulong larangan ng digmaan, ang buhay ay nalalante sa bawat sandali. Ang isa sa mga battleship ay hindi nakayanan ang marahas na pag-atake ng mga master ng Black Ink Clan, at nang masira ang protective array, ito ay ganap na nawasak. Bago nawasak ang battleship, ilang figure ang lumipad at sumugod sa hanay ng kaaway, na pinakawalan ang huling puwersa ng kanilang buhay. Ang isang lugar kung saan nagtipon ang Black Ink Clan ay pinuntirya ng mga human race master. Sa lakas ng artifact, isang malaking vacuum ang nalikha. Mula sa sandaling sinalakay ng Chiwo Army ang E5 territory, hindi alam kung ilang beses silang nasangkot sa brutal na pagpatay na ito. Ang labanan sa pangunahing larangan ng digmaan ay puspusan, at sa labas ng pangunahing larangan ng digmaan, mayroong maraming magkakahiwalay na larangan ng digmaan. Ito ay isang larangan ng digmaan sa pagitan ng mga master ng dalawang lahi.
Ang Human Race 8th Grade, Divine Spirits, Territory Lords, at Pseudo-Royal Lords ay lahat ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa larangang ito. Paminsan-minsan, umalingaw ang mga dagandong ng Dragon at Phoenix, at kahit sa walang laman na espasyong ito, malinaw na maririnig sa magkabilang panig ang tunog ng kanilang mga dagandong. Ang mga labanan sa bawat larangan ng digmaan ay lubhang mabangis. Ang Chiwo Army ay walang 9th Grade Master na namamahala, kaya kapag nahaharap sa Pseudo-Royal Lords ng Black Ink Clan, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters ay maaari lamang bumuo ng battle formation upang labanan sila. Kadalasan, maaaring pigilan ng isang Pseudo-Royal Lord ang 5 o 6 na 8th Grade Heaven Opening Realm Masters. Mayroon ding mga divine na bumuo ng mga grupo ng 3 upang labanan ang Pseudo-Royal Lord. Sa kabutihang palad, ang ani ng human race sa Universe Furnace ay hindi maliit, na nagpapahintulot sa kanila na makabuo ng isang malaking bilang ng mga 8th Grade Masters, at ang mababang kalidad na Heaven Opening Peel na inilabas nila mula sa Universe Furnace ay nagsilang din ng malaking bilang ng mga 8th Grade Master. Kung hindi, ang kasalukuyang bilang ng mga 8th Grade Master ng Chiwo Army ay hindi magiging sapat upang mapigil ang kaaway. Sa isang mahusay na labanan, mayroong maraming mga kadahilanan na tumutukoy sa kahihinatnan ng labanan. Bagamat matagal nang nagaganap ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi, mahirap pa ring matukoy kung sino ang nakahihigit. Sa ilang mga larangan ng digmaan, ang human race ang may kalamangan, habang sa iba, ang Black Ink Clan ang may kalamangan. Kung gusto nilang manalo, ito ay depende sa kung aling panig ang maaaring patuloy na mapataas ang kanilang kalamangan at lumikha ng isang snowball-like effect. Ngunit sa ngayon, kung ito ay ang human race o ang Black Ink Clan, pareho silang kulang sa mga pamamaraan. Sa nakalipas na 10 taon, ang hukbong Chiwo ay nakipag-ugnayan sa maraming malakihang paghaharap sa kaaway, ngunit sa bawat pagkakataon, nabigo silang makakuha ng anumang kalamangan at hindi nakaranas ng anumang pagkatalo. Sa kabuuan, ito ay isang draw. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at dumami ang bilang ng mga labanan, ang sitwasyon ay naging mas disadvantageous para sa human race. Ito ay dahil ang pamamaraan ng Chiwo Army sa pakikitungo sa mga Pseudo-Royal Lords ay masyadong mapagpasyahan. Ang maraming Pseudo-Royal Lords ay palaging isang mabigat na pasanin sa balikat ng Chiwo Army. 8th grade man ito o Divine Spirits, wala sa kanila ang katapat ng Pseudo-Royal Lords at kinailangan silang labanan ng sama-sama. Sa kabilang banda, ang Black Ink Clan ay nag-invest ng halos 20 Pseudo-Royal Lords sa E5 territory. Ang gayong napakalakas na puwersa ay nakapagpigil sa malaking bahagi ng hukbong Chiwo. Dahil dito, sa bawat labanan laban sa kahinaan ng Black Ink Clan, ang 8th Grade Heaven Opening Realm ng human race ay isa sa panganib ang kanilang buhay at lalabas ng todo, kahit na hindi nila mapatay ang Black Ink Clan Pseudo-Royal Lord, susubukan pa rin nilang saktan sila. Hanggat sapat ang naipon ng mga pinsala ng kalaban, magkakaroon sila ng pagkakataong patayin sila. Dahil dito, kahit na ang Pseudo-Royal Lords ay patuloy na nasugatan, marami sa human race 8th grade ay namatay din. Sa nakalipas na 10 taon, halos 200 lang ang bilang ng mga 8th grade Heaven Opening Realm Master na namatay sa kamay ng mga Pseudo-Royal Lord na ito. Ang bawat isa sa mga 8th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay gumamit ng kanilang buong lakas bago sila mamatay, na nagdulot ng hindi na mapananoli na pinsala sa kanilang mga kaaway. 200 8th grade ay isang numero na mahirap baliwalain. Noong nakaraan, mayroon lamang ilang daang 8th grade cultivator sa iba't ibang mountain pass sa Black Ink battlefield. Ito rin ay dahil ang pundasyon ng human race ay naging mas matibay, na nagpapahintulot sa kanila na patuloy na makabuo ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters upang makayanan ang mga naturang pagkatalo. Gamit ng human race ang pamamaraang ito upang labanan ang Pseudo-Royal Lords, napakasimple ng tugon ng Black Ink Clan. Aalisin nila ang Pseudo-Royal Lords na hindi na makalaban para gumaling sa No-Return Pass, at ang No-Return Pass ang magpapakilos sa mga buo na Pseudo-Royal Lords para tulungan ang E5 territory. Sa makatuwid, sa nakalipas na 10 taon, kahit na ang Chiwo Army ay nahaharap sa isang malaking bilang ng mga Pseudo-Royal Lords, ang kanilang bilang ay hindi kailanman nagbago. Mayroon pa ring malaking bilang ng Pseudo-Royal Lords na naka-standby sa Northern Pass, ngunit hindi lahat sila ay ipinadala ni Monaye sa larangan ng digmaan. Una, ang Northern Pass ay nangangailangan ng malalakas na bantay, at pangalawa, ito ay sinadya. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari nilang patuloy na pahinain ang lakas ng human race. Katulad ng mga iniisip ni Mijinglan, ang kasalukuyang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay hindi nakatuon sa pagbawi sa Great Territory, kundi sa epektibong pagbawas sa lakas ng kalaban.
Ito ay tiyak na dahil ang magkabilang panig ay nagkakaisang sumang-ayon dito na ang digmaan ng E5 territory ay naging napakapait. Ang Eastern Army ni Chiwo, sa isang Purifying Black Ink battleship, ang Eastern Army Commander Zhuao Chuyanghua ay kasalukuyang nag-iimbestiga sa mga ulat ng labanan na natipon mula sa iba't ibang lugar, na naglalabas ng iba't ibang utos na may solemn na tingin sa kanyang mukha. Ang 12 hukbo ng human race ay nagtatanggol lahat sa isang Great Territory battlefield sa loob ng libu-libong taon, na lumalaban sa Black Ink Clan sa loob ng libu-libong taon. Sa panahon na walang 9th grade master, ang iba't ibang hukbo ay kontrolado ng mga matandang 8th grade masters tulad ni Zhuao Chuyanghua. Maraming sundalo sa bawat hukbo, kaya mahirap para sa isang individual na 8th grade na kontrolin ang pangkalahatang sitwasyon, kaya sinundan ng iba't ibang hukbo ang paghahati ng iba't ibang major pass ng Black Ink battlefield, na nahahati sa North, South, East, at West Army. Bagaman may mga kakulangan sa paggawa nito at ang 4 na Army Commander ay palaging may ilang hindi pagkakasundo, wala silang magagawa tungkol dito. Kung walang 9th grade, maaari lamang silang umasa sa matalas na pandaman ng mga veteranong Panginoon ng 8th grade upang pakilyusan ang kanilang mga hukbo upang lumaban. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng libu-libong taon ng pagkakaisa, ang 4 na Army Commander ng Chiwo Army ay naging sobrang malapit sa isa't isa, at ang buong hukbo ay tila naging isa. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanilang taset na pag-unawa at koordinasyon sa mga nakaraang taon, naipakita ng Chiwo Army ang kanilang pinakadakilang lakas, na hinaharangan ang mga pag-atake ng Black Ink Clan ng paulit-ulit nang hindi pinapayagan ang kaaway na makakuha ng anumang kalamangan. Sa panahon ng isang mahusay na labanan, ang sitwasyon sa isang lokal na larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago, at sa panahon ng isang mabangis na labanan, lahat ay binibigyang pansin lamang ang kanilang sariling teritoryo, kaya mahirap na obserbahan ang sitwasyon ng iba pang mga larangan ng digmaan. Dahil dito, napakadali para sa isa sa mga larangan ng digmaan na mabilis na sumulong habang ang iba pang mga larangan ng digmaan ay patuloy na magdaranas ng pagkalugi, o may mga sundalong kinubkob at kailangang iligtas. Ang mga sundalo ng Chiwo Army ay maaari lamang magkaisa sa ilalim ng patuloy na pagpapakilos ng mga nakatataas. Sa Purifying Black Ink battleship, naglabas lang ng command si Zhuao Chuyanghua nang sumigaw ang isa sa mga nagmamasid na sumusubaybay sa sitwasyon sa larangan ng digmaan. Sir, isang grupo ng mga master ng Black Ink Clan ang nakalusot mula sa harapan. Ang mga pinuno ay 2 pseudo-royal lords. Habang nagsasalita siya, inactivate niya ang surveillance array sa kanyang harapan at mabilis na nakumpirma ang mga pagkakakilanlan ng mga bagong dating, nanginginig ang kanyang boses. Si Ji Qi at Wu Yu. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Zhuao Chuyanghua habang siya ay ngumuso. Nagtataka ako kung bakit sila nagtatago, kaya iyon ang kanilang pinaplano. Sa mga taong ito ng paghaharap, natural na alam ng Chiwo Army kung sino ang Pseudo-Royal Lords. Bagamat ang Pseudo-Royal Lords ay madalas na pinakilos, mayroon pa ring ilan sa kanila na pinakamalaking banta sa Chiwo Army. Kabilang sa kanila sina Ji Qi at Wu Yu. Ang 2 Pseudo-Royal Lord na ito ay hindi nangangahulugang mas malakas kaysa sa iba pang Pseudo-Royal Lords, ngunit tila sila ay mas matalino at mas mahirap pakitunguhan. Ang Eastern Army ay nakipag-away sa 2 Pseudo-Royal Lord na ito ng maraming beses, at may mga 8th grade master na bumubuo ng battle formation na sinubukan silang saktan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Sa halip, natalo sila ng ilang 8th grade. Sa simula ng labanan, ang Eastern Army ay binibigyang pansin ng mabuti ang kinaroroonan ng mga Pseudo-Royal Lords na ito, ngunit wala silang mahanap na bakas ng dalawang ito, kaya nang tumalon sila sa sandaling ito, si Zhuao Chuyanghua, na siyang namamahala, ay hindi nagulat. Kitang-kita ang intensyon ng 2 master ng Black Ink Clan. Hanggat maaari nilang patayin si Zhuao Chuyanghua, ang Eastern Army ay walang pinuno. Kahit na may kapalit na mamuno sa Eastern Army, imposible para sa kanila na gumawa ng mas mahusay kaysa kay Zhuao Chuyanghua. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataon ng Black Ink Clan na madaig ang Eastern Army. Ang 2 Pseudo-Royal Lords na nagsanib-puwersa ay nagpakita ng determinasyon ng Black Ink Clan, hindi banggitin na sila ay nagdala ng isang grupo ng mga Territory Lords kasama nila. Sa daan, paminsan-minsan ay dumarating ang ilang 8th grade human race masters para pigilan sila, ngunit hindi man lang sila pinapansin ng 2 Pseudo-Royal Lords, sa halip ay ipinadala ang kanilang Territory Lords para lumaban. Saan man sila dumaan, ang kapangyarihan ng Black Ink Strength ay dadaloy, kasama ang kapangyarihan ng marami sa mga master ng Black Ink Clan upang lumikha ng madugong landas sa hukbo ng human race at sumugod patungo sa Black Ink battleship. Sir, hindi na namin sila mapipigilan pa.
Ang cultivator na nagulat ng sitwasyon ay sumigaw sa alarma. Sa bilis na ito, hindi magtatagal bago sila makakapaglansad ng pag-atake. Sa oras na iyon, lahat ng nasa Purifying Black Ink battleship ay nasa matinding panganib. Malamig na tinitigan ni Zuao Yanghua ang dalawang figures sa di kalayuan. Kahit na mas mababa ang kanyang lakas sa kanila, hindi siya nagpatinag at sumigaw. Isagawa ang plano ng Jade. Matigas ang boses niya at hindi mapag-aalinlanganan. Natigilan ang mga tao sa paligid. Gusto ng ilan na pigilan siya, ngunit walang lumalabas na salita sa kanilang mga bibig. Sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng pamumuno ni Zuao Yanghua, ang lahat ay nakipaglaban sa Black Ink Clan, nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway, at nakamit ang magagandang merito. Si Zuao Yanghua ay may malaking prestihiyo sa kanilang mga puso, at alam na alam nila ang personalidad at katangian nitong Eastern Army Commander. Sa makatuwid, pagkatapos niyang maglabas ng utos, nagsimulang kumilos ang lahat ng mga cultivator sa Purifying Black Ink battleship. Sa isang kislap ng liwanag, humiwalay ang battleships mula sa napakalaking Purifying Black Ink battleship at nagkalat sa lahat ng direksyon, habang si Zuao Yanghua at ang iba pang 8th grade master ay nanatili sa likod. Hindi lang sila umalis, kundi sinadya din nilang dagdagan ang kanilang kapangyarihan. Ang kanyang kahulugan ay halata. Nandito ako. Kudlit. Ang dalawang pseudo-royal lords na umaatake sa daan ay orihinal na inakala na si Zuao Yanghua ay nakatakas matapos makita ang napakaraming human race cultivator na umalis sa Purifying Black Ink battleship, ngunit ngayon na naramdaman nila ang kanyang lakas, agad silang kumalma. Hindi nila napigil ang mapangiti sa kanilang mga puso. Nangangahulugan ba ito na alam nilang mamamatay sila, kaya hinayaan muna nilang makatakas ang iba pang hindi kaugnay na tao? Wala silang pakialam. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay upang patayin si Zuao Yanghua. Hanggat kaya nilang patayin ang pinuno ng Eastern Army, tiwala ang Black Ink Clan na kaya nilang talunin ang buong Chiwo Eastern Army at pagkatapos ay lumunin ang iba pang 3 hukbo. Saka lamang sila makakapagdulot ng pinakamalaking pinsala sa human race. Marshall Pick, Kabanata 5831. Pagsabog. Si Zuao Yanghua ay ipinanganak sa Profound Sword Paradise, at nang maabot niya ang 6th grade Heaven Opening Realm, pumunta siya sa Black Ink battlefield upang patayin ang kanyang mga kaaway. Matapos gumugol ng 10,000 taon sa Profound Sword Pass, unti-unting tumaas ang kanyang lakas mula sa 6th grade hanggang sa 8th grade, at nagpakita siya ng hindi pangkaraniwang talento sa diskarte sa militar. Noong nasa paligid pa ang Profound Sword Pass, siya ang Army Commander ng Eastern Army ng Profound Sword Army. Nang maglaon, nagsimula ang human race sa isang ekspedisyon at natalo sa labas ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, na naging dahilan upang umatras ang hukbo. Ang Profound Sword Pass ay naiwan bilang isang rear guard, ngunit ito ay nawasak ng Black Ink Giant Spirit Guard, at ang 9th grade old ancestor ng Profound Sword Paradise ay namatay kaagad. Si Zuao Yanghua ay mapalad na nakatakas sa kalamidad na ito, at sa tulong ng iba pa niyang mga kapwa-disipulo, napanatili niya ang kanyang buhay at naka-atres sa No Return Pass. Pagkatapos, nawala din ang No Return Pass, at nilusob ng Black Ink Clan ang 3,000 mundo. Masasabing si Zuao Yanghua ay isang napakaraming 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kasalukuyang human race, wala pang mas karanasan kaysa sa kanya. Siya ang namamahala sa Eastern Army ng Chiwo Army, kaya ito ay tama at nararapat. Sa lahat ng mga taon na ito, natupad niya ang inaasahan ng kanyang mga sundalo, at sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Chiwo Eastern Army ay nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway at nakamit ang magagandang tagumpay. Gayunpaman, ngayong na-target na siya ng 2 sa pseudo-royal lords, alam ni Zuo Yanghua na wala na siyang pagkakataong mabuhay. Matapos ang 10,000 taon ng pakikipaglaban, matagal na siyang nasanay sa buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, wala siyang naramdamang takot o gulat, tanging kaunting panghihinayang lamang. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa Black Ink Clan ay sumasakop sa halos buong buhay niya, at ngayon ay wala na siyang pagkakataong masaksihan ang huling tagumpay ng human race. Parang hindi niya na-anticipate ang sitwasyong ito. Sa katunayan, bilang isang kwalipikadong army commander, matagal na niyang inasahan ang sitwasyong ito. Maaga o huli, ang Black Ink Clan ay aasa sa napakalaking lakas ng isang pseudo-royal lord para maisakatuparan ang planong ito, kaya naging handa siya. Ang Jade Plan ay isang paraan upang harapin ang sitwasyong ito. Kapag ang isang malakas na kalaban ay umatake, kung hindi sila manalo, sila ay mamamatay ng magkasama. Ang bilis ng 2 pseudo-royal lords ay naging mas mabilis habang sila ay papalapit.
ang kanilang malalakas na aura ay mahigpit na nakakandado kay Zuao Chuyanghua, na nanatiling hindi natinag, na nagsasabing. Lahat, isang karangalan ng isang ito na magawang makipaglaban sa tabi ng lahat sa inyo sa buhay na ito. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw at ako ay magsasama-sama para lumaban sa underworld. Ngumiti ang isang 8th grade. Natural. May nagsabi rin. Sa kasamaang palad, hindi namin makita ang huling resulta. May sumigaw. Patayin sila. Kahit na alam ng natitirang 8th grade masters na sila ay mapapahamak, wala sa kanila ang nagpakita ng anumang takot. Sa halip, sa ilalim ng malakas na panggigipit na ito, tumaas ang kanilang layunin sa pakikipaglaban. Ang karaniwang malamig na mukha ni Zuao Chuyanghua ay sumilay ng isang ngiti habang dahan-dahan niyang sinabi. Dahil iyon ang kaso, kung gayon. Tere na sa kanila. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang mga 8th grade master na nasa posisyon na ay nagsimulang ibuhos ang kanilang lakas sa spirit array. Sa susunod na sandali, ang napakalaking purifying black ink battleship, na tahimik na lumulutang sa labas ng larangan ng digmaan, ay bahagyang nanginig bago mabilis na sumugod. Ang dalawang pseudo-royal lords na sumusugod sa kanila ay orihinal na kalmado at mahinahon, ngunit pagkatapos na makita ang eksenang ito, hindi nila maiwasang matigilan. Ang katatagan ng human race ay isang bagay na matagal na nilang naranasan, ngunit sa ilalim ng kanilang walang hangganang lakas, ang katotohanan na ang kabilang partido ay naglakas loob pa rin kumilos sa ganoong paraan ay medyo nakakagulat. Si Wu Yu, na medyo matangkad at may pares ng matabang pakpak sa kanyang likod, malamig na bumantong hininga. Nasobrahan mo ang iyong sarili. Ilang beses na niyang nakita ang ganitong sitwasyon noon. Sa harap ng isang ganap na pagkakaiba sa lakas, ang human race ay madalas na tumugon sa isang mas agresibong paraan, at kung ano ang nagtulak sa kanila na gumawa ng gayong pagpili ay kadalasang hindi makatutuhan ng mga pantasya. Kung isa pa lang siyang innate territory lord, natural na kailangan niyang iwasan ang ganoong sitwasyon, ngunit mula nang siya ay naging pseudo-royal lord, kakaunti lang ang mga human race master na maaaring makapansin sa kanya. Sinabi ni Jichi, nakatabi niyang lumilipad. Huwag maging pabaya. Bagamat sinabi niya, hindi man lang bumaba ang bilis niya. Sa orihinal, may dala silang ilang territory lords, ngunit habang nasa daan, pinuntahan nila ang sumalakay na 8th grade human race masters, kaya sa sandaling ito, silang dalawa lang, ang pseudo-royal lords, ang umaasa sa kanilang makapangyarihan. Lakas para walang pakundangan na sumugod patungo sa Black Ink battleship. Mula sa malayo, sa purifying Black Ink battleship, maraming malalaking artifact ang na-set up, at sa ilalim ng kontrol ng mga 8th grade master na nakaistasyon dito, nakapagpakita sila ng malaking kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga artifact na ito ay parin walang buhay na mga bagay, kahit nasa suporta ng spirit array, mahirap pa rin para sa kanila na saktan ang dalawang pseudo-royal lords. Sa ilalim ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake, patuloy na umiwas ang dalawang pseudo-royal lords habang papalapit sa purifying Black Ink battleship. Nang ang distansya sa pagitan nila ay umabot sa limitasyon nito, sina Wu Yu at Jichi ay parehong umatake, nagpapadala ng malakas na puwersa patungo sa purifying Black Ink battleship. Isang nakasisilaw na light curtain ang lumitaw sa harap ng purifying Black Ink battleship. Si Zuao Chuyanghua at ang iba pa ay na-activate ang kapangyarihan ng protective array. Patuloy na binomba ng itim na liwanag ang protective array, na naging sanhi ng pagkalat ng mga ripples. Sa ilalim ng malalakas na pag-atake, mabilis na lumabo ang ilaw ng protective array. Bago pa man sila makalapit sa isa't isa, nabasag ang protective array. Hindi dahil ang protective array ng purifying Black Ink battleship ay hindi sapat na malakas, ngunit sa halip ay ang purifying Black Ink battleship ay walang sapat na lakas ng tao upang i-activate ang kapangyarihan ng spirit array. Sa pamamagitan lamang ng isang 8th grade heaven opening realm na kumokontrol dito, mahirap para dito na ipakita ang buong kapangyarihan nito. Kung mayroon silang sapat na lakas ng tao upang mapanatili ang spirit array, kahit na ang protective array ng purifying Black Ink battleship ay hindi makayanan ang pambobomba ng dalawang pseudo-royal lords, hindi ito masisira ng ganoon kabilis. Kung wala ang proteksyon ng spirit array, ang malaking purifying Black Ink battleship ay parang isang hubad na babae, ganap na hindi kayang labanan ang dalawang mabangis na pseudo-royal lords. Isang marahas na puwersa ang dumaan at ang front section ng purifying Black Ink battleship ay sumabog, na naging sanhi ng pagkabasag ng maraming artifact dito. Ang mga 8th grade masters na naiwan ay walang pagpipilian kundi bumuo ng battle formation para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit kahit ilang 8th grade masters ang bumuo ng battle formation, mahihirapan pa rin silang lumaban sa dalawang pseudo-royal lords.
Sa isang iglap, si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa ay nahulog sa isang desperado na sitwasyon. Tumawa sina Ji Qi at Wu Yu at sumugod. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Zhuao Chuyanghua habang hawak niya ang isang format coin jade sa kanyang kamay at ibinuhos ang kanyang lakas dito. Sa susunod na sandali, ang napunit na purifying black ink battleship ay biglang sumabog, at ang malakas na puwersa sa likod nito ay naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng 8th grade cultivator. Ang dalawang pseudo royal lords na sumugod pa lang ay nawala na ang mapaglarong ekspresyon at ngayon ay napuno ng walang katapusang takot. Nanlaki ang mga mata ni Ji Qi, at ang ekspresyon ni Wu Yu ay nagbago ng husto. Ang nakasisilaw na purong puting liwanag ay sumabog na parang sumasabog na araw habang ang purifying black ink battleship ay sumabog, na pinupuno ang buong kalangitan. Purifying light. Sigaw ni Ji Qi habang siya at si Wu Yu ay parehong umatras. Gayunpaman, naghihintay si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa sa sandaling ito, kaya paano nila sila papayagan na umatras ng ganoon kadali? Sa ilalim ng kontrol ng Spirit Array, naglunsad sila ng sunod-sunod na pag-atake patungo sa Ji Qi. Ang mga secret technique na ito ay walang gaanong mapangwasak na kapangyarihan, ngunit mayroon silang isang bagay na karaniwan, na mayroon silang isang epekto. Hindi nila inaasahan na mapipigilan ang isang makapangyarihang pseudo-royal lord, ang layunin nila ay mag-antala lamang ng sandali. Sa epekto ng secret technique na ito, biglang nanlamig ang katawan ni Ji Qi at nilamon ng purifying light. Sa sumunod na sandali, ang nakasisilaw na puting liwanag ay nagbuga ng isang kahabag-habag na hiyawan. Medyo mas maganda ang swerte ni Wu Yu, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasang matarget ni Zhu Qiuyanghua at ng iba pa, ngunit kahit na ganoon, natalo pa rin siya nang sumabog ang purifying light. Bagamat saglit lang siyang nabalot ng nakakasilaw na liwanag, pakiramdam niya ay parang iniihaw ng apoy ang buong katawan niya na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Mabilis na nakatakas sa saklaw ng purifying light, lumingon siya at lumingon, puno ng takot ang kanyang mukha. Ang purifying black ink battleship ay naglalaman ng napakalaking purifying light, na hindi lihim sa Black Ink Clan. Sa paglipas ng mga taon, maraming human race ang nahulog sa kamay ng Black Ink Clan at naging Black Ink Disciples, kaya nakakuha sila ng ilang pangunahing impormasyon. Ang human race ay mayroon ding isang uri ng artifact na kilala bilang Evil Purging Divine Spear, na ginamit upang aisil ang purifying light para harapin ang mga master ng Black Ink Clan. Gayunpaman, walang sino man ang gumamit ng purifying light na selyado sa loob ng Black Ink battleship para harapin ang Black Ink Clan, kaya hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong pamamaraan ang human race. Pagkatapos ng lahat, ang bawat purifying Black Ink battleship ay magastos upang itayo, at sa larangan ng digmaan, ang purifying Black Ink battleships ay madalas na mga estratehikong lokasyon ng mga pinuno ng mataas na antas ng human race. Kung ang human race ay hindi dumanas ng matinding pagkatalo, ang purifying Black Ink battleships ay karaniwang hindi masisira. Hanggang ngayon, nakita ito ni Wu Yu. Kapag ang malaking halaga ng purifying light na selyado sa loob ng purifying Black Ink battleship ay sumabog, kahit isang pseudo-royal lord na tulad niya ay mahihirapang labanan. Anong nangyari kay Ji Qi? Hindi siya patay. Di ba? Kudlit. Sa pag-iisip, dahan-daang nawala ang nakakasilaw na liwanag, inihayag ang figure ni Ji Qi, tumingin sa kanya, natigilan si Wu Yu. Sa sandaling ito, kinubkob siya ni Zhu Qiuyanghua at ng iba pang 8th grade masters, battle formation, na nagdulot sa kanya ng matinding paghihirap. Ito ay isang malubhang pinsala. Mapapagaling lang ang naturang pinsala pagkatapos makapasok sa Black Ink Nest. Hindi napigilan ni Wu Yu ang palihim na matuwa na hindi siya pinuntirya ng 8th grade ng human race, kung hindi ay hindi magiging mas mabuti ang kanyang kapalaran kaysa dito. Sa sandaling ito, ibinibigay ni Zhuao Chuyanghua at ng iba pa ang lahat. Dalawang pseudo-royal lord ang sumalakay, at ang isa sa kanila ay nasugatan ng purifying light, kaya magandang pagkakataon ito para bugbugin ang isang nalulunod na aso. Kung hindi nila mapatay ang pseudo-royal lord na ito sa maikling panahon, kapag ang isa ay tumulong sa kanya, tiyak na hindi sila mapapantayan para sa kanya. Sa ganitong mga pagsasaalang-alang, paano makakapidyo si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa? Kahit na kailangan nilang isakripisyo ang kanilang sarili, hindi sila magdadalawang isip na gamitin ang kanilang secret techniques. Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake na ito, si Ji Qi ay talagang naging pipi, at sa ilang sandali ay napuno siya ng panganib. Sa kabutihang palad, mabilis na dumating si Wu Yu upang suportahan siya at tinulungan siyang tiisin ang karamihan sa panggigipit. Nagsama silang dalawa para lang patayin si Zhuao Chuyanghua. Bagamat hindi sinasadyang natalo sila, hindi siya pumayag na iwanan si Ji Qi at tumakas.
Sumabog na ang human race purifying Black Ink battleship at wala nang kakayahang labanan ang mga ito. Sa pagdaragdag ni Wu Yu, ang pressure kay Zukyo Yanghua at sa iba pang mga 8th grade master ay tumaas ng husto. Alam ng lahat ng 8th grade master na nawalan sila ng pagkakataong patayin si Jichi. Gayunpaman, ito ay nagsilbi lamang upang palakasin ang determinasyon ng lahat na lumaban hanggang kamatayan. Sa orihinal, kung sila ay nagsanib puwersa, higit sa lahat ay makakalaban nila ang isang pseudo-royal lord. Sa sandaling ito, hindi maganda ang kalagayan ni Jichi, ngunit hindi gaanong nasaktan si Wu Yu. Gayunpaman, alam nilang dalawa na kapag hindi na magamit ng mga 8th grade masters ng human race ang kanilang secret techniques, mapapahamak sila. Martial Pick, Kabanata 5832. Makilahok sa digmaan. Puspusan na ang labanan, at sa magulong larangan ng digmaan, bawat sandali ay pinapatay ang mga sundalo ng dalawang lahi. Ang sitwasyon ni Zhuao Yanghua at ng iba pa ay nahulog sa mga mata ng iba pang mga Panginoon ng 8th grade, na nagdulot sa kanila ng pagkabalisa, ngunit ang bawat 8th grade master ay may sariling kalaban, kaya hindi sila nakapagbigay ng anumang tulong. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang labanan, nagsimulang bumagsak si Zhuao Yanghua at ang nakakabaliw na aura ng iba pa. Upang mabilis na patayin ang nasugatan na Jichi, ang mga 8th grade na ito ay gumamit ng lahat ng uri ng makapangyarihang secret technique, at ang mga secret technique na ito ay katulad ng soul-shattering spike ni Yang Kai, na ikinasugat ng kaaway at sa kanilang sarili. Kung hindi nila matagumpay na mapatay ang nasugatan na Jichi, magiging mahirap para sa kanila na magpatuloy. Magkagayunman, ilang mga 8th grade master ay desperadong lumalaban pa rin. Alam nito, hindi nagmamadali sina Jichi at Wu Yu, sa halip ay patuloy na umaatres at humihinto ng oras, naghihintay na hamina ang momentum ni Zhuao Yanghua bago siya patayin. Sa ganitong paraan, magiging mas ligtas ang kanilang sitwasyon. Matapos makipaglaban sa human race sa napakaraming taon, ang iba't ibang karanasan na natutunan nila ay naging dahilan upang hindi sila maglakas loob na maliitin ang anumang kapangyarihan ng human race. Kadalasan, ang human race, na nasa bingit ng kamatayan, ay magagawang sumabog na may kamanghamanghang lakas sa huling sandali ng kanilang buhay. Kung hindi sapat ang pag-iingat ng isa, malaki ang posibilidad na mabibigo sila ng husto. Ito ay nangyari ng higit sa isang beses. Dahil dito, kahit na ito ay ang malubhang nasugatan na si Jichi, nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang init ng ulo at pigilan ang kanyang nagngangalit na hangarin na pumatay sa sandaling ito, hindi pinapayagan ang kanyang walang hangganang galit na salakayin ang kanyang katwiran. Sa mapait na larangang ito, kung saan walang nakapansin, isang anino ang mabilis na papalapit kay Zhuao Yanghua at sa iba pa. Sa tulong ng natal divine ability ng Thunder Shadow, si Yang Kai, na isa na ngayong 9th grade, ay sumilip sa larangan ng digmaan. Hindi pa banggitin itong mga pseudo-royal lords, kahit may totoong royal lord, mahirap siyang hanapin. Ang natal divine ability na ito ay lubhang kapakipakinabang. Sa Universe Furnace, ginamit ito ni Yang Kai para agawin ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill mula sa Chaos Spirit King. Bagamat ito ay kapakipakinabang, mayroon lamang isang depekto, at iyon ay ang hindi maginhawang gamitin ang Space Great Daw habang nasa stealth mode. Kapag gumamit siya ng ibang puwersa, babagsak ang kanyang stealth technique. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang kasalukuyang lakas ni Yang Kai ay tyrannical at ang kanyang bilis ay hindi mabagal. Ang pagsabog ng Purifying Black Ink battleship ay napakalakas, at habang ang Purifying Black Ink battleship ay sumabog, ang naglilinis na liwanag ay lumundag na parang isang napakagandang araw, na nagpapaliwanag sa higit sa kalahati ng larangan ng digmaan. Ang atensyon ni Yang Kai ay natural na agad na naakit sa sitwasyon doon. Alam na si Zhuao Yanghua at ang iba pa ay nasa matinding kahirapan, hindi naglakas loob si Yang Kai at agad na sumugod upang suportahan sila. Sa pag-iwas sa magulong puwersa ng dalawang lahi, huminga lang ng ilang hininga si Yang Kai para makarating sa battlefield kung saan naroon si Zhuao Yanghua at ang iba pa. Sa sandaling ito, ang mga aura ng ilang mga 8th grade master ay sukdulan ng hamina. Sinamantala ni Wu Yu ang pagkakataong ito at sumuntok sa mga tao. Ang suntok na ito ay sapat na upang wasakin ang isang buong bundok, na naging dahilan upang si Zhuao Yanghua at ang iba pa ay manginig ng marahas ng biglang hamina ang kanilang mga pag-atake. Ang nagpulalo ng mga bagay ay habang ang mga pinsala ng lahat ay naipon at ang kanilang mga aura ay nagbabago, ang kanilang orihinal na hindi nababasag na mga aura ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng pagluwag. Ang mga puso ng ilang mga 8th grade master ay lumubog.
Ang dahilan kung bakit sila nagsanib puwersa upang labanan ang dalawang pseudo-royal lords ay hindi lamang dahil sa takot ni Ji-Chi at Wu Yu na masaktan ang kanilang mga sarili, ngunit dahil din sa nabuo nila ang Six Directions Array. Ngunit kung masira ang battle formation, wala na silang kakayahan na banta ang pseudo-royal lord. Si Ji-Chi, na binugbog ni Zhuao Chuyanghua at ng iba pa noon, na malubhang nasugatan sa kanilang pag-atake, ay matagal nang pinipigilan ang kanyang galit. Nang makita ito, alam niyang hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito, kaya binago niya ang kanyang defensive stance. Pagkatapos ng pag-atake ni Wu Yu, nagpadala siya ng malakas na secret technique kay Zhuao Chuyanghua at sa iba pa. Sa kanyang lakas na umabot sa ganoong antas, ang kanyang pagkaunawa sa sitwasyon ng labanan ay natural na nasa tuktok nito. Sa ilalim ng pagkakakulong ng makapal na black ink strength, si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa ay naging mas malala pa, at ang battle formation na pinaghirapan nilang panatilihin ay gumuho sa sandaling ito. Hindi sila makakatagal. Sumigaw si Hu Yu, patayin. Nang matapos siyang magsalita, sinugod niya si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang sensasyon sa kanyang puso, at kasabay nito ay nakaramdam siya ng matinding pagkaalarma. Isang kalabog na tunog ang umalangaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na parang isang malaking ilog ang marahas na umaagos. Ano iyon? Natarante si Hu Yu, at hindi nagtagal, nakakita talaga siya ng malaking ilog. Ang bumagsak na ilog ay lumitaw ng wala saan at bumagsak patungo sa kanya. Si Hu Yu ay likas na sinubukang iwasan ito, ngunit sa sandaling iyon, ang paligid ay nagyelo at hindi niya naiwasan ang kakaibang ilog na ito. Dumaan ang ilog at nawala si Hu Yu. Ang biglaang pagbabagong ito ay bumulaga kay Ji-Chi, na nakatayo sa gilid, at nang lumingon siya para tingnan, nakita niya ang isang malaking ilog na nakausad sa kawalan. Sa gitna ng ilog na ito, malabo niyang nakikita si Hu Yu na nahihirapang lumaban, ngunit habang hinahampas siya ng alon, nawala ang figure. Namanhid ang anit ni Ji-Chi at halos pumutok ang kanyang mga pores dahil may nakita siyang figure na nakatayo sa harap ng malaking ilog. Sa isang sulyap, nakilala niya ang pagkakakilanlan ng taong ito. Yang Kai. Ang human race killing star na nagdulot ng malaking pagkatalo sa Black Ink Clan sa loob ng libu-libong taon. Hindi pa nakita ni Ji-Chi si Yang Kai mismo, isa siya sa maraming innate territory lords na nakatakas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Matapos matagumpay na makarating sa No Return Pass, pumasok siya sa hibernation upang magpagaling. Hanggang sa ilang daang taon na ang nakalilipas ng sumiklab ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan na maraming innate territory lords, sa ilalim ng utos ni Mo Yu, ang gumamit ng fusion technique upang lumikha ng malaking bilang ng pseudo-royal lords. Upang harapin ang 9th grade ng human race. Sa kabutihang palad, matagumpay siyang nakasulong sa pseudo-royal lord. Sa makatuwid, narinig lang niya ang tungkol kay Yang Kai at alam kung gaano siya nakakatakot. Nakilala niya ang pagkakakilanlan ni Yang Kai dahil bago ang ekspedisyon, ipinakita ni Mo Naye ang imahe ni Yang Kai sa lahat ng master ng Black Ink Clan. Hanggang ngayon, naalala pa rin niya ang payo ni Mo Naye. Kung makatagpo niya ang taong ito sa larangan ng digmaan, tatakas siya kung kaya niya, ngunit kung hindi niya magagawa, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya na magsanib puwersa at labanan siya ng mag-isa, dahil ang pseudo-royal lord ay hindi lang niya kalaban. Sa oras na iyon, hindi niya masyadong inisip iyon, dahil ayon sa impormasyong natanggap niya, si Yang Kai ay nakulong na sa loob ng Universe Furnace. Marahil sa susunod na pagbukas ng Universe Furnace, makakatakas si Yang Kai, kaya paano niya ito nakatagpo sa larangan ng digmaan. Palagi niyang nararamdaman na si Mo Naye ay gumagawa ng bundok mula sa isang molehill. Siyempre, ngayong si Mo Naye ang Royal Lord, ang isang pseudo-royal lord na tulad niya ay walang masabi. Bagamat pakiramdam niya ay malabong makatagpo niya itong human race killing star, ang lakas ni Yang Kai ay isang bagay na hindi niya papansinin. Sa loob ng Universe Furnace, nakapasok si Yang Kai sa 9th grade at nakapatay ng maraming pseudo-royal lords. Maging ang royal lord ay pinatay ni Yang Kai. Ang impormasyong ito ay hindi inuri, kaya natural, narinig niya ang tungkol dito. Pero hindi niya akalain na mangyayari talaga sa harap ng kanyang mga mata ang isang imposibleng bagay. Ang killing star ng human race, na dapat ay nakulong sa loob ng Universe Furnace, ay biglang lumitaw sa E5 territory battlefield at gumamit ng hindi kilalang paraan para matrap si Wu Yu. Sa sandaling ito, nakatitig siya sa kanya. Nang makita niya ito, naramdaman niya ang lamig na damaloy sa kanyang gulugad, at sa ilalim ng malamig na titig ng pares ng mga mata na ito, naramdaman niya ang aura ng kamatayan na sumugod sa kanya. Sa sandaling sumagi sa kanyang isipan ang ideyang ito,
itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at humawak ng mahabang sibat bago iwinagayway ito, ginawa itong hindi mabilang na mga imahe ng sibat na lumipad patungo sa kanya. Nang mahulog si Wu Yu sa kakaibang ilog. Noong una ay nag-iingat siya sa ilog na ito, ngunit sinong mag-aakala na hindi ito ginamit ni Yang Kai para harapin siya, nahuhuli siya sa kawalan. Kung siya ay nasa kanyang peak state, maaaring matagal na niyang nalabanan ang pag-ataking ito, ngunit ngayong sumabog na ang Purifying Black Ink Battleship at nilamon na siya ng Purifying Light, paano siya magiging kalaban niya? Tumalsik ang dugo ng tinta habang sumisigaw si Jichi, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya nagawang iling ang kanyang kalaban. Makalipas ang ilang paghinga, biglang nanlamig ang figure ni Jichi, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla at ayaw. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat gamit ang isang kamay, at tinusok ng Asher Dragon Spear ang kanyang matipunong katawan, at sa isang pag-iling ng kanyang sibat, isang marahas na puwersa ang lumabas, na agad na ginawang isang madugong ambon ng Pseudo Royal Lord sa kanyang harapan. Mula sa pag-atake niya, sa wala pang 10 paghinga ng oras, isa sa dalawang Pseudo Royal Lords ay napatay habang ang isa ay nakulong. Sa gilid, si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa, na orihinal na inihanda para mamatay, lahat ay natigilan. Lahat ay hindi makapaniwala. Bakit? Lalabas ang taong ito dito. Ngunit hindi nagtagal, naging excited ang lahat. Ano man ang dahilan, dahil ang taong ito ay lumitaw dito, ang Black Ink Clan ng E5 territory ay tiyak na magdurusa. Matapos harapin ang dalawang Black Ink Clan's territory lords, tumingin si Yang Kai kay Zhuao Chuyanghua at sa iba pa at nakita niya na bagamat nakakonsumo sila ng maraming enerhiya at hindi gaanong magaan ang kanilang mga pinsala, walang panganib sa kanilang buhay. Nakahinga, bahagyang tumango si Yang Kai bago nawala. Nang ipatawag ni Yang Kai ang Spacetime River at patayin si Jichi, kapwa ang Human Race at ang Black Ink Clan Masters ng dalawang lahi ay nakaramdam ng takot. Ang kapangyarihan ng 9th grade ay sumambulat sa isang iglap, at kahit sa magulong larangang ito ay parang lampara sa dilim, nakasisilaw at maliwanag. Kasabay ng pagputok ng kapangyarihang ito, ang tunog ng pagbagsak ng Pseudo Royal Lord. Laking gulat ng panig ng Human Race. Bagamat hindi nila alam kung sinong master ang tumulong sa kanila, sigurado sila na isa itong 9th grade Human Race Master. Sa kabilang banda, ang mga master ng Black Ink Clan ay nanginginig sa takot. Ang pagpatay sa isang Pseudo Royal Lord sa napakaikling panahon, maaaring ang dalawang veteranong 9th grade master ay narito. Ang iba pang mga 9th grade Human Race Master ay hindi mahina, ngunit dahil hindi sila na-promote ng matagal, imposible para sa kanila na magkaroon ng napakalakas na lakas. Habang iniisip nila ito, mula sa isang lugar sa larangan ng digmaan, biglang sumigaw sa gulat ang isang Pseudo Royal Lord. Yang Kai. Pagkababa ng boses niya, biglang nawala ang aura nitong Pseudo Royal Lord. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan na nakikipaglaban sa iba't ibang direksyon ay nataranta. Kung ito ay talagang Xiao Xiao o Wu Qing, ayos lang. Bagamat ang dalawang veteranong 9th grade master na ito ay mas malakas kaysa sa iba pang 9th grade, medyo may karanasan ng Pseudo Royal Lords, tatlong Pseudo Royal Lord na bumubuo sa 3 Directions Array ang maaaring humarap sa kanila. Gayunpaman, kung si Yang Kai, ito ay magiging mahirap.